Sa part na to, nakakuha ako ng booking Pasig City Jail ang pick up. So medyo nag-doubt ako dun sa pick up point. So ito na nga ang mga sumunod na nangyari. Habang binabagtas ko ang papunta sa aking pick up point, medyo nag-alangan ako sa daanan papunta sa aking pick up location. Dahil medyo dulo ng Pasig Centennial 2 at madilim ang mga daraanan papunta sa aking pick up location. Pero dahil panggabi tayo, isinantabi natin ang ating mga negatibong naiisip at pinagpatuloy ko pa rin ang pagdadrive papunta sa aking pick up location. So ito na nga, kung makikita nyo, sobrang dilim talaga sa mga dinaanan ko. Kaya kahit sino ay matatakot o makakapag-isip ng hindi maganda sa pinakang pupuntahan natin o mga daraanan natin. Pero dahil panggabi tayo, medyo sanay na tayo sa mga gantong lugar, pero syempre ingat pa rin kasi hindi natin masasabi ang kapahamakan. Sa aking bandang likuran, kung saan ang kinaroroonan ng Pasig City Jail. At ito na nga ang pinakahihintay, ang matagpuan kung saan nandoon ang aking CS. Sa part na to ay nag-abang ako dito sa may kanto dahil kung sakali may mangyari hindi maganda sa akin, madali akong makakaalis. So ito, patuloy pa rin ako sa pag-aantay sa kanya dahil hindi ko kabisado dito yung lugar na to. So lagi akong advance mag-isip dahil mahirap na magsisi tayo sa huli. Sa mga sandaling ito, nag-aantay pa rin ako sa aking customer. Medyo napapaisip na ako kasi hindi nagre-reply yung CS ko. Pero syempre nanaig pa rin sa akin na positive pa rin. So nagantay ako at sinubukan ko dun sa ibang parte ng Pasig City Jail or dun sa pick up location kung agilapin siya, baka sakaling magkita kami. So ito na nga, natagpuan ko na kung nasaan siya. Habang papunta ako dun sa mismong pin location ng CS, may nakita akong isang babae na nakatayo. Pero nagdalawang isip akong tanungin kasi baka magkamali ako ng hinala kung siya yung CS ko. So ang ginawa ko muna is nag-abang muna ako, baka sakaling lumapit sa akin at makita niya ako na nandito na ako sa pick up location. So ito na nga ang aking inaasahan na pangyayari. Sa part na to, hindi pa rin dumarating ang aking CS, kaya nakakapag-isip na ako na ipa-cancel na lang ito dahil hindi ako komportable sa lugar kung saan ako nagpunta. Buti na lang sa aking pag-aantay ay bigla siyang dumating. Kaya sabi ko, thank you Lord. At ito na nga, agad-agad na aming nag-prepare sa aming pagbiyahe.
upang makarating sa aming paroroonan. At mukhang galit na rin si ma'am dahil kanina niya pa daw inaantay. Nag-aantayan pala kami sa wala. So, syempre, maganda na yung advance. So, ayan. Binigyan ko ng shower cup si ma'am. At saka, pinasakay ko na sa aking motor para kami makarating na sa aming pupuntahan. So, yun. Lagi tayong mag-iingat kung saan man tayo pupunta. Lalo na yung mga bumabiyahe sa gabi. Baunin natin ang dasal at pananalig sa Diyos na lagi tayong ingatan sa ating mga biyahe at gabayan. Ilayo tayo sa kapahamakan dahil hindi natin alam ang mga mangyayari sa atin. Dahil sa mga oras na tayo ay nagbabiyahe ng gabi, nandito ang mga masasamang loob. Kaya lagi tayong mag-iingat. Iba yung pag-iingat, maging mapagmatsyag sa paligid at maging handa sa mga mangyayari. Dahil hindi natin alam ang mga kapahamakan na darating sa atin. So mga kabiyahero, yun ang lagi natin tatandaan. Alam natin na mahirap ang ating pinasok na trabaho. Pero wala tayong magagawa dahil ito yung ating pinili. At dito tayo masaya. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, lagi tayong mag-ingat para sa mga mahal natin sa buhay. Laging isipin na may nag-aantay sa atin sa pag-uwi. Kaya kung alam natin na hindi tayo komportable sa isang lugar at may kakaiba kang nararamdaman sa iyong pinupuntahan na lugar, ay huwag kang manghinayang dahil ang panghihinayang sa huli baka iyong pagsisihan. Kaya yun lang mga biyahero, lagi nating isipin na tayo ay mag-ingat sa ating mga biyahe. Lagi nating isipin na maraming nagmamahal sa atin, pero alam natin na dahil kaya natin ito nagagawa dahil sa ating mga pangangailangan. Pero syempre, huwag natin ipagpalit ang ating kaligtasan sa maliit na halaga. Huwag tayong magpapasilaw sa mga taong mapanamantala. Dahil alam niyo naman, marami ng mapanamantala sa panahon ngayon. Bali, ayun mga kabiyahero, paalala ko lang uli sa mga nagbabiyahe sa gabi, maging mapagmatsyag at mapanuri sa ating mga kinukuha na booking. Laging mag-iingat kahit saan man tayo naroon dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa atin. Alam nyo na kung ano yung mga dapat nating iwasan sa gabi na mga lugar. Ayun lamang mga kabiyahero, at samahan nyo ulit ako sa mga susunod ko pang biyahe. Always ride safe.